Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga sa bawat isa. Ako po si Brother Johnny Scarcha ng Queens Road Daughter Church, Bacoor, Cavite. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Deuteronomy 31 verse 23. At ang title po ay The Inauguration of Joshua. Bago tayo magpatuloy ay dumako tayo sa maiksing panalangin. Panginoon naming banal at mapagpala, salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo at sa mga bagong pagpapala na aming matatanggap ngayong araw. Isa na po ang mensaheng ipaparating mo sa amin ngayong umaga. Kayo po ang patuloy na kumilos sa aaral namin at ang iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin na po natin ang Deuteronomy 31 verse 23. Then, inauguration Joshua the son of and said, Be strong and of good courage, for you shall bring the children of Israel into the land of which I swore to them, and I will be with you. In Deuteronomy 31 verse 23, the word inaugurated means that God formally appointed and commissioned Joshua to lead the Israelites into the promised land after Moses' death. Sa ating pagtatalakay sa ating topic, ang talatang ito ay tumatalakay sa pagpapasa o pagsasalin ng torch from Moses to Joshua. Si Moses, isa sa mga dakilang leader, ang nanguna sa mga Israelita mula sa pagkakabihag sa Ehipto hanggang sa kanilang ginagawang paglalakbay patungo sa Promised Land. Sa kanilang paglalakbay, dumating ang panahon na lalapit na ang pagpanaw ni Moses. Bilang paghahanda sa pagpanaw ni Moses, si Joshua ang napili para manguna sa mga Israelita sa kanilang patuloy na paglalakbay sa Promised Land. Ang talatang ito ay naglalarawan din ng pagiging matapang ng isang namumuno at ang katapatan niya sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Ipinahayag ni Moses sa kanila ang mahalagang huling tagahabilin patungkol sa mga dapat gawin sa kanilang paglalakbay. Ipinadala din niya na huwag kalimutan ang mga batas at mga utos ng Diyos. Binigyan ng instruction si Moses na atasan si Joshua bilang kanyang kapalit bilang leader. It can be found on Deuteronomy 31 verse 7. Ipinahayag ni Moses sa buong kapulungan ang tungkol sa responsibilidad ni Joshua para pangunahan ang mga Israelita. Sa talatang 14, ang Diyos mismo ang nagbigay ng confirmation tungkol kay Joshua bilang leader, at sa talatang 23, kinomisyon si Joshua bilang kapalit ni Moses. At sa ating pagwawakas at konklusyon, ang pagpasa o pagsalin ng pamumuno mula kay Moses at Joshua or to Joshua ay sumasalamin patungkol sa kalagahan ng mahusay na leader, ang pagiging matapang, magiting at pagiging tapat sa Diyos upang isakatuparan ang banal na layunin ng Diyos. Kailangan ng commitment at matibay na panghahawakan ang mga pangako ng Diyos. Amen. Tayo po ay muli na sa ating closing prayer. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na napag-aralan po muli namin ang iyong salita, na kami ay tumuloy, ipagpatuloy namin, may apply ang aming paglilingkod sa inyo. In His name we pray, Amen. Maraming salamat po sa inyong kikipahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli niyo po kaming samahan bukas pagninilay ng kanyang salita dito sa Tinapay mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Magandang umaga.